Praise the Lord! Bago po tayo mag-aral, hayaan niyo muna pong batiin natin ang ating Heavenly Father ng Happy Father's Day. Amen? Dapat lamang, sapagkat tunay nga pong siya ay dakila sa atin. Siya po'y tapat. At kailanman po, hindi talaga nagbago yung kanya pong pagtingin sa atin. Talagang mahal na mahal niya tayo. Sa totoo lamang, maging sa panahon ngayon na mayroon pong matinding pandemya, hindi niya po tayo pinagkulang. Ang ibig sabihin, isinusupply niya ang lahat ng pangangailangan natin. Hindi lamang yon, tayo po'y kanyang pinangangalagaan. Iniingatan niya po tayo at pinoprotektahan niya tayo mula po sa salot na COVID-19 na ito. Kaya glory to His most precious name, wala po kahit sa atin ang naapektuhan o na-infect ng COVID-19. Amen? At mananatiling walang maapektuhan sa kanyang mga anak. Sa pangalan ni Jesus. Amen po ba doon? Agree ba kayo doon? Say amen. Then, kapatid kaibigan, hindi lamang yon, kung hindi talagang araw-araw pinatototohanan ng ating Ama na nasa langit na talagang mahal na mahal niya tayo. Lagi niya tayong sinasamahan. Lagi niya tayong binibigyan ng comfort through His Holy Spirit. Lagi niya tayong ini-encourage. Grabe talaga ang ating Ama at tunay nga yung sinabi niya sa kanyang salita, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Panghawakan mo yan, kapatid. Kung ikaw man ay nagkakaroon ngayon ng mga agam-agam, kung ikaw man ngayon ay nagkakaroon ng question sa iyong kaisipan, kung ikaw man ngayon ay meron ng pagdududa, o nawawalan ka ng pananampalataya, kapatid, kaibigan, itigil mo na yan. Kasi sa totoo lamang, pinatunayan na ng Diyos na mahal ka niya, ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak na ating Panginoong Jesucristo para hindi tayo mapahamak, para hindi tayo mapunta sa impyerno, kung hindi tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Glory to God. Amen po ba? Dakila talaga ang ating Amang nasa sa langit. Kaya Lord, maraming salamat pong muli sa iyo. At syempre po, bago tayo mag-aral, gusto ko rin sanang batiin ang lahat po ng mga gwapo, lahat na magigiting, lahat po ng mga makikisig, na mga ama, father, tatay, itay, tay, tatang, lahat po ng papa, lahat po ng paps, lahat po ng daddy, lahat po ng dad na nakikinig po sa akin ngayon. Mabuhay po kayong lahat. Purihin natin ang Diyos na buhay sa responsibility na ibinigay niya sa ating mga tatay para i-represent po siya dito po sa lupa. At sa inyo na nakikinig na hindi tatay, magiging tatay pa lang o kaya mukhang tatay, sa inyong mga nakikinig na kababaihan, para sa atin din ang mensaheng ito. At naniniwala po ako na kapupulutan din po natin ito ng aral kung magiging sensitive lamang po tayo sa ituturo sa atin ng Holy Spirit. Kaya please, makinig kayong mabuti. Tapusin niyo po ang mensaheng ito. Sapagkat dito po, makikita natin talaga yung mga likas na katangian ng ating Amang nasa langit. So para mas madali po natin itong maunawaan at mas madali po natin itong matandaan, gumawa po ako ng acronym. Of course, humingi po ako ng gabay sa Holy Spirit para sa acronym na ito. So ang acronym natin ay FATHER. Of course, FATHER. F-A-T-H-E-R. So, ang letter F, umpisa na po natin ang ating pag-aaral. Ang letter F po ay faithful friend and forgiving father. F stands for faithful friend and forgiving father. Doon pa lang apat na F ha. Now, si God, our Father, is a faithful friend. Siya po ay tapat na kaibigan. Father natin siya, at the same time, kaibigan natin siya. Naging kaibigan po natin siya nung tinanggap natin si Jesus as our personal Lord and Savior. Naging friend natin siya at hindi na po niya tayo ngayon enemy. We are now friends of God. And faithful friend po natin ang ating Ama. Of course, He is also our forgiving Father. Now, let's go to the book of Lamentations, chapter 3. Ito po sa NLT, verses 22 to 23. Please listen carefully. The faithful love of the Lord never ends. Wow. His mercies never cease. Great is His faithfulness. His mercies begin afresh each morning. Glory to God. Alam mo, kung ito talaga ay babasahin mo prayerfully, talagang kikilabutan ka eh. Why? Sinasabi sa atin na yung love ni Lord sa atin is a faithful kind of love. Talagang nandudun yung kanyang katapatan. Ilang beses ka nang umibig. Ilang beses ka nang nabigo.
Ilang beses ka nang umasa na magiging forever ang pag-ibig nyo. Pero, again, nabigo ka na naman. But the love of the Lord, our Father, na ipinapakita niya sa atin is a faithful kind of love. Ito yung from eternity to eternity. Di ba? Kaya ang sabi niya, the faithful love of the Lord never ends. Hindi po ito matatapos. Ito po ang walang hanggang panahon. Glory to God. Di ba? His mercies never cease. Yung habag niya po, hindi po ito nagwawakas. And sa verse 23, great is His faithfulness. Dakila yung kanyang katapatan. His mercies begin afresh each morning. Wow! Ang ibig sabihin, paggising pa lang natin sa umaga, ito na ang bumubulaga sa atin. Yung mercy ng Lord, yung favor ng Lord, yung grace ng Panginoon, yung blessings ng Panginoon, yung direction ng Panginoon, yung love niya. Ito ang ating unang-unang nararanasan pagmulat pa lamang po ng ating mga mata. Kaya dapat lamang, paggising pa lamang natin, simulan na kagad natin yung pagbabalik sa Kanya ng papuri at pasasalamat because of His faithful love which never ends. Amen? And then, doon sa 2 Timothy chapter 13, ito naman kapatid, ay dapat nating alalahanin sapagkat there are times na because of the gravity of our problems o kaya yung mga difficulties natin, sometimes we tend to doubt the Lord. Sometimes we tend to doubt His faithful love for us. Sometimes kino-question natin, talaga bang mahal tayo ng ating Panginoon? And sometimes we tend to become faithless. Pero ito ang good news kapatid. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Sa makatwid, talagang nature po ng ating Ama ang pagiging faithful. Even though at times, we become faithless. Dahil dinadaig na tayo ng mga pagsubok sa buhay, ng mga difficulties and hardships ng lives natin na ito. Kapatid, always remember, if we are faithless, God remains faithful. Our Father remains faithful. At syempre alam natin na tayo po ay prone to commit mistakes, prone to sin, although we love the Lord. But there are times talaga na talagang nagkakasala po tayo, bumabagsak po tayo. And the good thing about our faithful Father is this, pag tayo po'y lumapit sa Kanya, at tayo po'y humingi ng tawad sa Kanya, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all wickedness. So you see, kahit na tayo nagkakamali at nagkakasala, nagre-rebelde against Him, i-confess lamang natin to sa Kanya, He is what? Faithful and just to forgive us our sins. Although we know and we do believe, kapatid kaibigan, that Christ died for sins once and for all, the righteous for the unrighteous, to bring us close to God. So lahat ng sins natin, again, I would like to emphasize this, past, present, and future have already been forgiven because of what Christ did at the cross of Calvary, nung ished niya yung kanyang blood dun sa cross of Calvary. Glory to God. Amen po ba? Now, yung letter A ng Father, it stands for able advisor. Able advisor. Dalawang A yan ha. Now, anong ibig sabihin ng able? Firm. Pag sinabing able, it means also strong. Advisor. Ang ibig sabihin, counselor. Ngayon, marami sa atin talaga humihingi ng advice, ng counsel, doon sa mga nire-respeto natin, doon sa alam natin na talagang nagkikir sa atin. Pag tayo may mga problema. Di ba? Totoo naman yun. Kailangan naman natin yun, di ba? Pero there are times, admittedly, na hindi nagiging maganda yung payo sa atin eh. O kaya maganda nga, pero panandalian lang eh. Tapos may mga consequences din na hindi nakakabuti sa atin eh. Now, the difference now sa ating Father ay ito. He is our able advisor. Ang ibig sabihin, yung kanyang advice sa atin, yung kanyang counsel sa atin, will stand. Babasahin ko po sa inyo sa Psalm 33 verse 11 ha. Ang sabi po rito, the counsel, or in other words advice of the Lord stands forever. The counsel or the advice of our Father stands forever.
So, pang habang panahon na naman to. Forever eh. Di ba? The plans of His heart to all generations. So, yung consequence po ng kanyang able na advice sa atin, it will go to all generations. Hindi lang sa anak natin, kung hindi sa ating magiging kaapu-apuhan. Ganon kabuti ang ating Father, yung kanyang able advice sa atin. Doon po sa Proverbs chapter 19, verse 21. Listen carefully. Many plans are in a man's heart. Maraming pinaplanong tao eh. But the counsel, or again, the advice of the Lord, our God, will stand. Praise His holy name, di ba? So, ito po yung mga basic na katangian po ng ating Ama na dapat po natin talagang panghawakan. Kaya mas maganda, pag tayo may mga problema, meron tayong mga pagsubok na pinagdadaanan, anuman yung nagiging kabigatan sa atin, we might as well talaga directly go, approach the throne of grace of our Father na magbibigay sa atin ng able na advice. Hindi ko sinasabing wag na kayong hingi ng advice sa mga taong iginagalang nyo. You can do so kasi the Lord speaks to them as well eh. Pero syempre, wag nating ine-neglect yung advice na manggagaling mismo sa ating Ama na nasa sa langit. Hallelujah. At papaano yun? Through prayer. Papaano yun? Through reading His Word. Diyan niya tayo tinuturuan. Now, yung letter T ng Father. Trustworthy teacher of truth. Tatlong T naman. Trustworthy, mapagkakatiwalaan, teacher of truth. Pag tayo po ay nasa isang circumstance na kailangan po natin ng pagtuturo, parang advice, di ba? May mga taong nagtuturo sa atin. But sadly, may mga times na yung itinuturo sa atin mali. Ipinapahamak pa tayo eh. May kasinungalingan behind doon sa tinuturo sa atin eh, di ba? Iba yung nagiging agenda nung nagtuturo sa atin eh. Hindi ko nilalahat ha. So hindi siya nagiging trustworthy. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Ang kaibahan ngayon ay ito. Ang Father natin, yung T stands for trustworthy teacher. Siya po ay trustworthy, mapagkakatiwalaang teacher natin of truth. God never lies. He is all truth. Okay? Katotohanan lamang ang kanyang itinuturo. Hindi siya nagtuturo ng kasinungalingan. Ang nagtuturo ng kasinungalingan, of course, si devil. Di ba? The father of all lies. Doon sa aklat ng Isaiah, chapter 48, verse 17. Anong sabi dito? Thus says the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord your God, who teaches you to profit. I am the Lord your God, your Father, who teaches you to profit, who leads you in the way you should go. So, ang tinuturo sa atin ng Lord ay puro sa ating kapakinabangan. Hindi sa ating kabiguan. Gusto niya tayong matuto na tayong makikinabang at syempre alam natin yung mga blessings ng Lord ay walang halong kabalisahan. Yun ang gusto niyang maranasan natin mula po sa kanyang pagtuturo. And again, sa book of Isaiah chapter 54 verse 30 naman, ang sabi dito, listen carefully, all your sons will be taught of the Lord, and the well-being of your sons will be great. So dapat maging bukas ang ating mga kaisipan, yung ating mga kalooban, ang ating puso sa pagtuturo sa atin ng Panginoon through His Holy Spirit. And of course, yung ating magiging well-being, yung ating kapakanan, will what? Will be great. Ang ibig sabihin talaga, magiging maayos ang buhay natin. We will live a long and satisfied life. We will live an abundant life. Di ba? So, yun ang maganda kapag tayo po ay nagpapaturo sa ating trustworthy teacher of the truth, who is incidentally our Father in heaven. Yung letter H ng Father stands for helper and hero. He is our helper and our hero. He is not Superman. He is not Batman. He is not even Iron Man. Ito po yung mga katang-isip lamang ng mga tao na actually, inililihis ang ating pananampalataya sa mga make-believe na mga characters na napapanood po natin sa sinihan.
at napapanood ng ating mga anak. Because actually, our spirit really is in search of a hero, a helper, di ba? Na kumbaga, ina-idolize ngayon ng mga tao itong mga sinasabi kong mga fictitious characters na ito. Hindi rin po siya si Cardo Dalisay. He is not even a hero. Sa totoo lamang, ang hero po talaga sa tunay na buhay, yun talagang nararanasan mo yung kanila pong pagtulong sa iyo Di ba? Hindi ito mga fiction na characters na ito. Now, our Father is a real helper and a hero. Babasahin ko po sa inyo nasusulat sa Psalm chapter 46 verse 1. Ang sabi po rito, God is our refuge. Siya po yung ating kanlungan and strength, kalakasan, an ever-present help in trouble. And of course, dun po sa verse 2, ang sabi, therefore, we will not fear. Di na tayo matatakot. Though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. So pag alam mo na yung Father mo is an ever-present help in time of trouble or in times of need, kapatid, wala ka nang dapat talagang ikatakot. Alam mo na kagad na you are in good hands. At ito po, lagi ko po itong nararanasan sa aking buhay. Ang pinakamatindi na hindi ko po makakalimutan, ito pong nangyari, isa sa pinakamatindi actually, na hindi ko po makakalimutan, happened way back no mga 1980s. Ako po ay medrep noon sa Cebu Doctors Hospital. At isa po sa mga kinokoberan ko noon ng isang espesyalista sa EENT, si Dr. Catalino Chan. I found out na siya po ay active pa rin sa kanya pong profession as an ENT specialist. Nung time po na yun, hindi ako sumasabay sa mga ahente. Alam mo, napakaraming pasyente nitong doktor na ito. Hindi ko sinasabayan yung mga ahente. Doon sa, kumbaga, ay time na sila po ay pwedeng mag-detail sa doktor, mag-cover sa doktor. Talagang umiiwas po ako doon. Dahil gusto ko, matatandaan ako ng doktor, especially yung produkto na akin pong ipinopromote. Mangyayari lamang yung kapag ako po hindi sasabay sa kanila. So ako po yung matyaga naghihintay, kinakausap ko po yung secretary, kinakaibigan ko po yon. Now, this one particular morning, nandoon na po ako sa loob. As usual, napakarami po mga pasyente. Maya-maya po may pumasok na dalawang kalalakihan. Akala ko po mga pasyente lamang kasi dumiretso po sila doon sa klinika ng doktor. Hindi naman po sila napansin actually nitong secretary sapagkat nasa loob din. But anyway, mamaya po lumabas po yung isa sa kanila. Kinandado na po yung pinto sa harapan. Pinapasok po kami ngayon doon sa loob at kami po ay pinagsisiksikan doon sa isang corner malapit po sa CR. Maya-maya po, kanila pong idineclare na yung hold up. So yung mga tao po, actually ay may hawak na baril to Dalawa sila Yung isa nakatutok kay doktor, yung isa naman hawak ng isa. Yung isang may hawak ay pinapasa na sa bandang harapan. Lahat ng mga ari-arian, lahat ng mga sing-sing, lahat ng mga kumbaga ay bracelets, lahat po ng kanilang mga hikaw, ganun din ang kanilang mga kwintas, pati yung mga wallets nila, yung mga bags nila, pinapasa po sa harapan. Nagkataon ako po yung nasa harapan. So, nangyayari po, habang inuutosan po kami, ay ipinapasa sa harapan. Nagkakataon ako po nagpapasa naman ngayon dito sa holdapper. At kami po, sa totoo lamang po, nagkakatinginan kami. Titigan po talaga. At habang pinapasa ko po yung mga inaabot po sa akin, na pinapaabot niya rin, naiisip ko na yung aking sing-sing, yung aking wedding ring. Naiisip ko na po yung aking relo. Naiisip ko na po yung aking wallet na meron pong kaunting halaga. Hindi ko ito bibigay sa taong ito. Yung talagang nasa isipan ko. Bagamat may hawak ng barila, hindi ko nga po maintindihan bakit nga po ganun yung aking naisip Pagkatapos po, habang nagkakatinginan po kami, tinanggal ko po yung aking pong wedding ring. Sa totoo lang, hindi ko po matanggal, mahigpit. So, ang ginawa ko po, nilawayan ko pa nga Diba? Para matanggal ko, para dumulas. Pero hindi ko po ito binigay sa kanya. Habang kami po yung nagtitinginan, ito po yung sinubo ko sa aking bibig. Pero siyempre hindi ko nilunok. Ilagay ko lang mang sa ilalim ng aking dila. Pagkatapos po, hinubad ko po yung aking relo habang kami po yung nagtitinginan. At akin pong ilagay naman dun sa loob ng aking isang sapatos. Maya-maya, ako po ay bumunot sa akin pong bulsa. Kinuha ko po yung aking wallet. Pero hindi ko po ibinigay sa kanya. Nakikita niyang ginagawa ko kapatid Nilagay ko po ito sa isa ko pang sapatos. All the while, kami po ay nagtititigan. Pero nagulat po ako, hindi niya po ako kinwestiyon, hindi niya po ako sinaktan. Pagkatapos po nito, naglabasan na po sila. Nag-iyakan na po yung mga tao, nanginginig po yung iba, nangangatal sa takot.
At nagtanong nga na, magkano nakuha? Kapatid, magugulat ka. Lahat sila'y nakunan po ng malaking halaga, kasama na po yung kanilang mga alahas. Nung ako po'y tinanong, magkano nakuha sa akin? Sa totoo lamang po, kahit 5 duling, wala pong nakuha sa akin. Saka ko po naisip, paano nangyari yon? Na nagtitinginan kami, nakikita niya yung ginagawa ko, pero hindi niya ako sinaktan. Hindi niya ako pinutukan. Naniniwala po ako, nandoon yung invisible. Bagamat nagtitingin ako, wala siyang magawa. May invisible wall na namamagitan sa amin. Anong ibig ko sabihin? Pinatunayan ng aking Father Heart God na He is my ever-present help in time of need. Amen? So He is my helper. He is my true hero. My Father in heaven is my hero, not Superman. Not itong si Iron Man or Spider-Man or Cardo Dalisay. Ang aking Ama, ang aking tunay na hero. Glory to God. Now, yung letter E po ng Father, it stands for Eternal Encourager. Eternal Encourager. Pag may problema tayo, gusto natin siyempre, mapalakas ang loob natin, ma-encourage po tayo ng ating kapwa, at mabuti po yun. Talagang lumalapit tayo sa mga kaibigan natin, mapagkakatiwalaan natin, na para ma-encourage po tayo. Pero alam niyo po ba, sometimes hindi rin nila tayo na-encourage kasi may problema rin sila, may pinagdadaanan din po sila, di ba? So hindi natin sila malapitan. So anong ibig ko sabihin nito? Lumapit po tayo sa ating Heavenly Father because He is our eternal encourager. Minsan naman po, may encourage tayo ng kaibigan natin. Pero, yun nga, dumarating ang time na hindi nila magawang ma-encourage tayo. Lumapit tayo sa ating Ama. Doon po sa aklat po ng 2 Thessalonians chapter 2, verse 16 and 17 pala. Ganito po ang nasusulat. May our Lord Jesus Christ Himself and God our Father, who loved us and by His grace gave us eternal encouragement and good hope. Verse 17, encourage your hearts and strengthen you in every good deed and word. So dito makikita natin na God, our Father, is our eternal encouragement. And He encourages our hearts. At ini-strengthen niya tayo in every good deed and word. So ginagamit din po tayong instrumento ng ating Panginoon to encourage others. And as a father, dapat talaga ever willing din tayong i-encourage yung ating mga anak sa kanila pong mga pinagdadaanan. Whether it be sa kanilang studies, o sa kanilang love life, o sa kung ano pa man mga bagay. Let's always be present and willing to listen at magbigay po ng encouragement po sa kanila. Of course, alam natin na tunay ngang siya ay eternal encourager natin, ang ating Ama. Because in the book of Jeremiah chapter 29 verse 11, He says, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. What an encouragement. Di ba? Kaya dapat talaga memorize natin yung verse na yan. At isa po ito sa aking pinakapaboritong verses sa Bible. Kasi nga, it is a great encouragement na matatanggap ko mula sa ating Ama na meron siyang plano sa akin. Plans to prosper me and not to harm me, plans to give me hope and a future. And what a future talaga yung mararanasan natin together with Him throughout all eternity. Now yung R, doon po sa salitang Father, ito na po yung last letter, stands for Rock and Redeemer and Refuge. 3 R naman po yan ha. So hindi lang isa-isa yung binibigay ko sa inyo ha. 3 R po yan. Rock and Redeemer and Refuge. Tingnan po natin yung nasusulat sa aklat po ng Psalm, chapter 19, verse 14. Again, listen carefully. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight. O Lord, listen, my rock and my Redeemer. So si Father God ay atin pong rock. He is our solid rock. He is the rock of all ages. He is our rock of salvation. And of course, siya rin po yung ating Redeemer. Ang ibig sabihin, siya po yung tumubos sa atin
mula po sa ating mga kasalanan. Isinend niya yung kanyang anak na si Jesus to redeem us from our sins. And from that time on, siya na po yung naging rock ng atin pong salvation. And then, sa Psalm 46 verse 1, again, nabasa na po natin to kanina at na-discuss ko na po kanina, but it's worth mentioning again. Ang sabi po sa verse 1 ng Psalm 46, God is our refuge and strength. Siya po yung ating kanlungan at kalakasan, an ever-present help in trouble or in times of need. Ngaasahan po natin siya. Sa Kanya po tayo sumandal. Sa Kanya po tayo kumanlong sapagkat hindi po tayo mabibigo. And then sa Psalm chapter 9 verses 9 and 10, ang sabi naman dito, the Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. So nakikita natin dito yung pagkakahawig-hawig ng mga verses. The Lord is a refuge for the oppressed. And how many times na tayo po'y na-oppress ng mga situations, na-oppress po ng kaaway natin, di ba? Kapag tayo po'y dumaraan sa mga matitindingang mga pagsubok o problemang ito. Pero ang sabi, the Lord, who is our Father, is our refuge. Verse 10, ang sabi, those who know your name, trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you. Alam naman po natin na if we will seek the Lord with all our hearts, we will find Him. And of course, alam din po natin that the Lord rewards those who diligently seek Him. So let us always seek the Father's guidance. Let us always seek Him because He is our refuge. He is our rock. He is our Redeemer. Ngayon, kapatid, natapos na natin yung acronym. Sa lahat po ng mga tatay na nakikinig sa akin ngayon, bakit hindi natin to gawing, kumbaga ay role model? Hindi natin gawing role model ang ating amang nasa langit. So another R, role model po natin siya. Tularan po natin siya. Tayo po ay maging faithful friend and forgiving father sa atin po mga anak, maging able advisor din po tayo, maging trustworthy teacher of truth din po tayo, maging helper din po tayo, and a hero to our children. And of course, let us all lead them. Bilang mga rock po dito, let's lead them to the real rock, yung real Redeemer at yung real refuge. Nang sa ganun po, maging blessing po tayo sa atin po mga anak. Amen po ba? So tayo po'y mag-pray ng muli. Hallelujah. Panginoon, kami nga po'y lumalapit na naman sa iyo. Nagpapasalamat po kami. Lord, salamat, aming Ama, sapagkat napakabuti mo po. Dalangin nga po namin, O Diyos, sa amin pong natutunan na ito, amin po itong ipamuhay, na maging pagpapala din po kami sa amin pong kapwa, hindi lamang po sa aming mga anak, hindi lamang po sa aming pamilya. Gamitin mo po kami, Panginoon, upang mas marami pang taong kumilala po sa iyo at magpabilang din sa iyo pong pamilya at maging mga anak mo. Kami nga po ay kasayihan ng iyong Holy Spirit sa amin pong ginagawang ito. Ikaw po ang siyang maitaas, ikaw po ang siyang maitanghal, sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. And amen. Kapatid kaibigan, kung nais mong tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, ang mapapala mo dito, ang mga benepisyong makukuha mo, mapapatawad ka sa lahat ng iyong mga kasalanan, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, may susulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit, at ito pang isa, tatawagin ka na ngayong anak ng Diyos at matatawag mo na siyang iyong Ama. Amen? Napakaganda nun, di ba? At kung nais mong matanggap si Jesus sa iyong puso, hayaan mong manalangin tayo. Kung bukal sa kalooban mo, sumunod ka sa isang maikling panalangin ito. Sabihin mo ito, Panginoong Jesus, patawarin mo ako, ako'y isang makasalanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Isinusuko ko sa iyo ang lahat ng aking mga kasalanan, ang aking buhay. Maghari ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Glory to God. Kapatid, ipagpatuloy mo ang iyong nasumpungang pananampalataya. Magbasa ka ng Bible, i-memorize mo yung mga key verses sa tulong ng Holy Spirit, ituturo niya sa iyo yan. At i-meditate mo yung kanyang salita. Manalangin ka lagi sa kanya
I-share mo ang iyong nasumpungan pananampalataya sa iyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Huwag mo siyang ikahihiya. At gawin mo siyang bida sa buhay mo. Gawin mo siyang hero ng iyong buhay. Isa pa, maghanap ka ng church kung saan si Jesus lamang talaga yung itinuturo at itinataas. Hindi ang pangalan ng church, hindi ang pangalan ng pastor o ng worship leader. Si Jesus lamang at wala nang iba. Nang sa ganon, matanggap ni Jesus ang lahat ng kaluwalhatian. Kung ikaw ay nasa Batangas o malapit dito, Batangas City, at wala ka pang dinadaluhan, ikaw ay aking iniimbitahan dito sa Firm Worship Center along Disilang Street. Sa ilalim ito ng Sinaida Bolodrome, magkita tayo doon pagkatapos nitong lockdown o quarantine. Ang service po natin ay 9 a.m. ng umaga at 2 p.m. ng hapon. Pero posibleng magkaroon ito ng pagbabago sapagkat gusto nila meron pa rin social distancing. So, abangan nyo na lamang po yung mga announcement sa mga susunod na araw. Depende po sa magiging directive po ng ating gobyerno. Baka madagdagan po talaga yung ating services. At kung ikaw naman ay nasa Cavite, nasa General Trias ka o malapit sa Governor Hill Subdivision, meron tayong daughter church doon, Firm Worship Center. Kayo ay aming malugod na tatanggapin sa bahay panambahang ito ng ating Panginoon at sama-sama po tayong lumago sa ating pong pananampalataya at makapaglingkod po sa ating Ama, sa ating Diyos na buhay. Papurihan natin ang kanyang pangalan. Amen po ba? Now, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Again, Happy Father's Day sa lahat po ng mga tatay. And of course, let's all praise the name of the Father, our Lord, our God. Happy Father's Day to Him. Amen. Glorify His holy name. As always, in Jesus' name, again, amen and amen and amen.